Fast talk tayo. Sagot kayo. Blessing or problem? Blessing. Joy or sorrow? Joy. Light or darkness? Maayos o magulo? Karamdaman o kalusugan? Kasaganahan o kagipitan? Very good. And we can go on and on with these extremes na hindi na natin kinakailangan pang isipin, I suppose, kung ano ang pipiliin natin. Siyempre, yung maganda o maayos o yung blessing para sa atin. But then, alam natin, hindi laging ganyan. Hindi lahat ng ating pinipili ay nangyayari. Ating ginugusto ay nagkakatotoo. Gaano man kabusisi o kaplansyadong ating pagpaplano. Kung minsan nga, ang nangyayari pa ay kabaligtaran. Kung ano yung iniiwasan, kinatatakot o ayaw natin. Problems come instead of blessing. Darkness instead of light. Sorrow instead of joy. And that's life. Ganun talaga ang buhay. Kasi, hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Minsan, pinagbubuti mo yung trabaho, mawawalan ka pa rin ng trabaho. Lumalaban ka ng ayos o patas sa negosyo, malulugi pa rin ito. Nag-iingat ka, magkakasakit ka pa rin. Nagpapakabuti ka, may mangyayari pa rin hindi magaganda o masama sa buhay natin. Again, that's life. Pero, hindi tayo dapat malungkot sapagkat hindi man natin kontrolado o makaya ang lahat, meron tayong Diyos na kakayanin para sa atin ang lahat. At ito mga kapatid, ang isa sa mga tinutumbok na mensahe ng mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating ebanghelyo ay pinapahayag ang pagiging makapangyarihan ni Kristo. Makapangyarihan siya sa kahit sinong tao na pwede nating maisip na makapangyarihan sa mundong ito. Sapagkat ang Panginoon ay hindi lamang tao, siya din ay Panginoon at Diyos na totoo. Hindi lang makapangyarihan ng Diyos, siya din ay mapagmahal. Sapagkat nagkakaroon ng silbi para sa atin, lalo na ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin, gagamitin at ginagamit niya talaga ang kanyang kapangyarihan para sa ating kabutihan sapagkat tayo ay mahal niya. Ang mensahe po ng ating unang pagbasa, kung babasahin natin sa kabuuan, ay hindi lamang yung biglaang pagpapagaling ng Diyos ni Yahweh kay Tobias. Sapagkat ang isa sa mga mensahe nito ay yung nangyari kay Tobias dahil sa pagkabulag niya. Hence, mas na-appreciate niya kasi yung paggaling niya. Mas nakita niya kung paano kumikilos si Yahweh sa buhay niya. Mas naging mabait siya. Mas tumatag ang pananampalataya niya. Habang siya'y bulag at mas kumakapit sa puong may kapal. Ibig sabihin, may nangyari na maganda. May nagawang maganda ang pagkabulag niya sa kanya. Dito po natin makikita na sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa atin, kahit ano, kakayanin niyang gawin para sa kabutihan natin. And this includes using even our pains, even our problems, even our sufferings para magdulot ng maganda sa buhay natin. He will bless us and He will never run out of ways to bless us. In all situations, He can bless you through your friends and even through your foes. Through the good things that happen to us and even through the bad things that happen in our life. Through your admirers and even through your haters. Ganun ang Diyos. Sabi nga pwedeng gumuhit ang Panginoon ng tuwid na linya sa liku-likong linya na ginagawa ng tao. Yun yung buod
ng sinasabi sa Romans 8:28. All things work together for the good of those who love Him. O di ba, may mga kakilala tayo na dahil sa pagkakasakit, mas napalapit sa Diyos. Hindi nadaling mamatay, ha? Mas tumibay ang pananampalataya, mas nagdasal, mas nagsimba. O umamin kayo, yung marami sa atin, mas naging makadiyos nung panahon ng pandemya. Mas naging partikular sa salita ng Diyos. Mas naging interesado sa pakikinig ng salita at pagninilay, ha? Yun ay sa panahon ng pandemya. May mga kakilala tayo na dahil sa problema na naranasan sa pamilya, mas naging buo sila. Mas nagsuportahan sila. Minsan, sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo, mas nakikita mo yung mga totoong tao na talagang nandyan ay nagmamahal sa'yo. Hindi sa oras na meron ka, kundi kahit sa oras na wala ka. Kumonti man ang iyong mga kaibigan, okay lang, sapagkat alam mo na yung mga natira ay totoo naman. May mga nagmahal dyan na niloko, di ba? Pero katulad ni LJ ngayon, nakatagpo na ng totoong magmamahal sa kanya sa Amerika. O di ba? Nakita nyo na. Mga kapatid, ang kailangan natin dito ay ang pananampalataya. Sapagkat kapag tayo may pananampalataya, ibig sabihin tayo nakakapit sa Diyos. Lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Kahit na ang ating mga pangit na nararanasan, magkakaroon at magkakaroon yan ng magandang kahulugan. Hindi naman po kasi papayag ang Diyos na ma-checkmate ng demonyo eh. O hindi ba't yan ang pinaka-eksena ng pagkamatay ng ating Panginoon sa Kalbaryo? You can imagine the devil, tuwang-tuwa kasi napatay niya. Ang kapangyarihan ng demonyo, tandaan natin, ay kamatayan. At yun ay umepekto kay Kristo pansamantala. Sapagkat pagkalipas ng 3 araw, si Kristo'y muling nabuhay. And the devil was like, patay. Akala ko, napatay ko. Ako pala ang patay. Ganon ang demonyo. At magiging ganon ang demonyo sa buhay mo, sa buhay ko, kung tayo'y hindi lalayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin kaya ang demonyo, pero sa tulong ni Kristo, kakayanin natin ito. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, di ba? Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. At sasabihin ng mga dalubhasa sa Biblia, kung bibilangin yung pagkakasabing ito ng Diyos, do not be afraid. Ito ay aabot sa 365 times in the Bible. Na kung iisipin natin, ilan bang araw ang meron tayo sa loob ng isang taon? Na para bang sinasabi sa atin ng Diyos, araw-araw, huwag kang matakot. Because I got you covered. Puprotektahan kita. At pag sinabing 365 days, hindi lamang ito concerning the daytime, ha? Yung maliwanag, days. Hindi. Pag sinabing 365 days, pati yung nighttime. Yes. So kahit sa oras o sa panahon o sa karanasan, hindi lamang ng kaliwanagan, kundi pati na sa oras ng kadiliman, kahirapan, kapighatian, ang Diyos, tayo ay poprotektahan. Tayo lang naman kasi ang walang ginagawa o natutulog pagsapit ng gabi. Hindi naman tayo nakatatagal lang, hindi nakatutulog. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. So ibig sabihin, kapatid, kahit habang natutulog ka, lalo pa kung bago ka matulog, ang lahat ay ipinag-ubaya mo na sa Kanya. Lord, ginawa ko na po ang lahat, pero natatakot pa rin ako, nag-aalala pa rin ako sapagkat may problema pa rin ako. Tulungan mo po ako, Panginoon. Ipinapaubaya ko na sa iyo. Bukas po gagawa uli ako ng paraan, pero ngayon mamamahinga muna ako. And God is surely like, sige anak, you've done your best. Ako naman, mula kanina tinutulungan na kita. Ikaw, mamahinga, pero habang namamahinga ka, tutulungan pa rin kita. Gagawa pa rin ako. Hindi para sa kabutihan niya o ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nasa Kanya na. Para saan? Para sa kabutihan pa rin natin talaga. And come to think of it, tayo lang din naman ang natatakot
sa dilim, pero hindi ang Diyos. Kaya nga, sinuong niya ang kinaroroonan ng mga yumao. Namatay siya upang harapin para sa atin ang dakong pinakamadilim. Again, ito yung kapangyarihan ng kasalanan. Walang iba kundi ang kamatayan. At yan, para sa atin, ay kanyang napagtagumpayan. Ang sabi nga pala ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa John 9 verse 4, gawin na natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang araw pa, sapagkat pagsapit ng gabi, hindi na makakagawa ang tao. Ang sabi ng Panginoon, ang tao. Totoo yun. Kasi paggabi, natatakot ka na. Paggabi, nandong kailangan mong mamahinga. Paggabi, hindi ka makagagalaw. Pero maliwanag ang sabi, pagsapit ng gabi, hindi makakagawa ang tao. Pero hindi ang Diyos. Kahit gabing madilim na madilim, kahit sarurok ng kapangyarihan ng kasalanan o ng kadiliman, ang Diyos ay makakagawa at makakagawa pa rin ng paraan. Kanina, habang nag-scroll ako, nag-flash dun sa FB page, yung panalangin o yung sinabi ni St. Thomas Aquinas na pinost ng isang kaibigang pare. First and foremost, love Jesus with your whole heart. Then, accept whatever He sends you in every present moment. Tanggapin mo kung ano yung ibibigay niya, pagkakalob niya sa iyo. Ito man ay maganda o pangit sa paningin mo. This means, dear one, you grow to love the will of God. When you make your plans, if God sends a different plan, embrace it. All the while, knowing or believing His plan is best for you. Sige, piliin natin yung gusto natin. Gusto natin ng maayos na buhay, iaayos natin ang buhay natin. Gusto natin, syempre, ng magandang buhay, magsisikap tayo. Gusto natin, syempre, na malayo sa kapahamakan, mag-iingat tayo. Pero, tandaan natin, tayo pa rin ay nasa mundo. So, anuman yung dumating sa buhay natin, ito ay tanggapin natin. Tatanggapin natin na naniniwala tayo, anuman ang mangyayari sa atin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Gusto ko pong magtapos doon sa sinabi ni Vic Soto. Bago sila tuluyang kumalas na nga sa tape na producer nila for 44 long years. And eventually ay kumalas na rin sa GMA 7. Diba? Sabi niya ay ganito, with action pa. Saan man tayo dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,000 isang tuwa. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung kumpiyansa niya sa mga salitang sinabi niya. And true enough, sapagkat pagkatapos siguro ng mga diskusyunan, masalimuot na usapan, pagkatapos ng mga panahon ng walang kasiguraduhan, ayun na, kumalas na sila. At anong nangyari? Nakatagpo na nga sila ng bagong tahanan. Kung saan, sinabi nila in effect, mas gagalingan nila, mas magbibigay sila ng tuwa at saya. So, dun mo makikita na yung problema na kanilang naranasan, imbis na makapag-down, ay nakapag-angat sa kanila. Imbis na makapagpalungkot, ay nakapagpasaya pa later on sa kanila na sila rin naman, syempre, ang unang nakaranas talaga nung 1,000 isang tuwa na ibibigay din naman nila sa iba. Again, hindi ko alam kung saan nanggaling yung kumpiyansa. Pero sana tayo rin po ay maging ganito. Ano man ang ating mga maranasang problema sa buhay, sabihin din natin, saan man tayo dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,000 isang tuwa. Pero, wag nating gagayahin si Vic nang itaas ang kamay ay
nakatikom naman. Imbis na ganito, tumuro tayo sa itaas. Na parang sinasabi natin, hindi ko kaya kung ako lang. Pero dahil sumasampalataya ako, sigurado ko na mayroon akong magandang kahahantungan. Nag-iisa man ako, mahirap man ako, iniwan man ako ng mga taong inaasahan ko, gipit man ako, may sakit man ako, nanghihina man ako, sigurado kong may mangyayari pa rin maganda sa buhay ko. Dahil sumasampalataya ako kay Kristo. Sa gayon, kapatid, hindi lamang 1,100 tuwa ang iyong mararanasan. Higit na higit pa diyan. Sapagkat sa 1,100 tuwa na sinasabi ng Itbulaga, yan ay yung saya sa programa, yung tawanan, yun yung 1,100 tuwa. Kaya ako sinasabing, kapag ang inasahan natin ay Diyos lamang, higit pa sa 1,100 tuwa ang ating maranasan. Sapagkat kukuha tayo ng 1,100 tuwa, hindi lang sa mga magandang karanasan, kundi kahit na sa mga pangiting karanasan. Hindi lamang sa mga bagay na magaganda, kundi kahit sa mga bagay na sa una ay hindi natin gusto o kaaya-aya. Therefore, even our suffering can become our blessing. Bakit? Kasi hindi lamang TV5 ang kakampi mo. Ang kakampi mo ay si Kristo, ang Diyos, na mas may pinakakarapatang magsabing kahit kailan, kailanman, kahit saan, iyong kaibigang kapatid na asa. Na-burn out ka na ba? Nakaranas ka na ba ng pagkawala ng gana? Naranasan mo na ba na manghina, malungkot, at minsan gusto mo nang sumuko? Marami sa atin, hindi lang sinasabi na ba-burn out, nauubos ang lakas. At minsan, pag ubos ka na, pag hinang-hina ka na, pag lungkot ka na, madami din sa atin hindi alam kung anong gagawin. Ano nga bang magandang gawin pag nababurn out ka na sa buhay? Tingnan natin ang buhay ng ating Panginoon, si Jesus. Bakit? Kasi nakakapagtaka. Very busy siya, ang dami niyang ginagawa, pero wala tayong narinig sa Ebanghelyo sa mabuting balita na nanghina siya, na nawalan siya ng gana, na na-burn out siya. Ang dami niyang pinapagaling. Bakit hindi siya nagkasakit? Hinahawakan pa nga niya yung mga taong may sakit at karamdaman. Tayo nga, di ba? Pag nalapit ka lang sa may sipon, pati ikaw, kinabukasan sinisipon ka na rin. Buong araw siyang nagtuturo. Nakakapagod kayang magturo. Alam yan ng mga teacher, lalong-lalo na kung yung mga tinuturuan mo makukulit. Yung tinuturuan ng ating Panginoon, kahit na hindi bata, isip bata. Mga matatanda na matitigas ang ulo, lumalaban pa nga sa kanya. Di po ba? Pero ano ang sikreto ng ating Panginoon? Kahit na nilalapit sa kanya ang mga demonyo, hindi siya apektado doon sa negatibong enerhiya na pinaparanas ng mga masasamang espiritu. Ano ba ang ginagawa ng ating Panginoon? Bakit palaging malakas siya, may gana, masaya, at payapa? Why is Jesus free from being burned out? Una, He was always resting. Marunong magpahinga ang ating Panginoon. Yan yung pagkakaiba niya sa atin. Tayo, kayod na tayo ng kayod, trabaho na tayo ng trabaho. Kasi palagi nating pinapakinggan ito, ang isip natin. Mag-ingat kayo. Pag ang palagi mo sinusundan, yung isip mo, kasi yan, walang hintuyan. At minsan, nakakamatay pa ang pag-iisip. Di po ba? Pakinggan mo naman ang iyong katawan. Ang buhay ng tao parang computer. May hardware, may software. Hardware, yung nahahawakan mo, yung material. Software, yung programa, yung nandun sa loob. Kahit na meron kang software, gumagana yan. Kung nag-iinit na yung hardware, patay. Paano ka pa magpapatuloy? Pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng ating mga pangangatawan. Kaya nga, naririnig din natin, hindi inalis
ng mga ebanghilista sa mabuting balita, ang mga pagkakataon ng ating Panginoon nagpapahinga, natutulog. Ikaw, kumusta na ang tulog mo? Tanungin mo ang iyong sarili, how is the quality of your rest? Pag nagpahinga ka, hayaan mo muna yung iyong mga pinag-aalala, yung iyong mga takot at pangamba. Dahil paano mo magagampanan ang iyong obligasyon, responsibilidad, paano mo mabibigyan ng solusyon ang iyong mga suliranin kung magkakasakit ka. Amen? If you have to eat, eat. Kumain ka. At kung kakain ka, sana mag-enjoy ka. Lasapin mo ang iyong kinakain. Alam niyo po ba bakit ang dami mga tao nagkakasakit at agad namamatay? Hindi lang dahil sa pagkain lang. Marami kasi pagkatapos kumakain o kumain, nagigilty. Di po ba? Pag kumain ng chicharon, sasabihin, ay, tataas na naman ang presyong ko. Kumain ng ice cream, tataba na naman ako. Pag kumain ng kanin, tataas na naman ang sugar ko. Pag kumain ka, mag-enjoy ka. Hayaan mo muna. Pero, kailangan mo ding pakinggan ang iyong katawan. Listen to your body. When is enough enough? Yan din ang kasalanan natin. Hindi tayo marunong makinig sa ating mga katawan. Busog na tayo, sige pa ang ating pagkain. Di po ba? Sleep, eat well, rest well, just like the Lord. Naiintindihan ng Diyos pagpagod ka. Hayaan mo yung mga problema mo. Pagkagising mo, nandyan pa rin yan. Mas wala kang magagawa kung haharapin mo yung mga problema mo, napagod ka, na-stress ka, na-burn out ka. Yan yung unang sikreto ng ating Panginoon. He always gives time to rest. Pero pangalawa, Jesus was always praying. Binibigyan din niya ng oras at panahon ang kanyang Ama. Narinig natin na bawat umaga, nagigising siya. Anong ginagawa niya? Pag siya'y lumalayo sa mga tao, Jesus is going to lonely and deserted places. Nananahimik sa katahimikan ng kanyang puso. Nananalangin, nakikiisa siya sa Ama. E tayo, binibigyan ba natin ng tahimik na oras at panahon ng ating sarili? Kailan tayo nagdarasal? Yung mga iba nga, 1 oras na lang sa linggo, hindi pa mabigyan ng panahon ang Panginoon. Di nakakapagtaka, nagsasawa, nawawalan ng gana. Para saan ang panalangin? Ang panalangin ay para sa kapayapaan ng ating mga kaluluwa. Kung meron kang oras at panahon para kumain, para lumakas ang iyong katawan, paano naman ang iyong kaluluwa? Hindi po ba? Pero kailangan nyo din bigyan ng pansin, kumusta ang iyong pagdarasal? How is the quality of your prayer? Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay nagrosaryo, nagnobena at nagsimba na nagdasal ka na. Tingnan mo kung ano ang epekto ng pagdarasal sa iyo. Kung pagkatapos mo magdasal ay balisa ka pa rin, marami ka pa rin inaalala, ibig sabihin hindi ka tunay na nagdasal. What is the effect of true prayer to us? It should give us peace, relief. Kaya nga, yan yung ating bigyan ng pansin sa pagdarasal natin, pagsumikapan natin na magkaroon ng kapayapaan ang ating mga kaluluwa. Pagpayapa ka, maiiwasan mong burnout, lungkot at pagkawalan ng gana. Pangatlo at kahuli-hulihan, ang ating Panginoon, alam niya ang layunin niya. Ang ating Panginoon, alam niya ang kanyang misyon. He has this deep sense of purpose. Yan din po ang dahilan bakit naiwasan niyang mapagod at mawalan ng gana. Pag hindi malinaw sa iyo kung ano ang layunin mo, wala kang magagawa na mabuti dito sa buhay na ito. Wala kang matatapos na trabaho. Meron pong isang kwento tungkol sa isang tatay. Nung minsan, inutusan siya ng kanyang asawa. Pinapabilhan ng tinapay sa grocery. Kaya naman itong mister sumakay po doon sa kanyang kotse. Pero pagkabukas ng kotse, may naririnig siya sa kanyang makina. Lumabas siya, binuksan yung hood, nakita parang may konting sira. Pumasok ulit siya sa bahay, naghahanap ng gamit. Pagkabukas ng cabinet, naririnig medyo maingay yung cabinet. Naghahanap naman po ng pampadulas para hindi maingay yung cabinet.
pumasok po siya doon sa bodega. Nung binubuksan niya yung ilaw, napansin niya, pundido. Kaya naman po, inalis niya, balak niya na siya'y pumunta sa hardware. Pero habang papunta siya dito sa kanyang kotse na naman, nakita niya itong gripo tumutulo. Ay sira siguro. So, inaayos po niya yung knob. Diretso pa rin ang tulo. Sabi po ng lalaki, kailangan kong patayin yung source, yung jetmatic namin. Lumabas po sa bahay. Pero paglabas niya doon sa bahay, napansin niya, ang taas na po ng mga damo, napakalabong. Aba, kailangan na palang putulin, no? Gupitin itong mga damo. Kinuha po itong gunting. Pero nung kinukuha niyang gunting, napansin niya, napakakalat naman dito sa kanilang kusina. Nagumpisa siyang magwalis. At lumabas yung kanyang misis. Nakita yung mister, pawis na pawis. Nasaan yung tinapay? Sabi. Ay, hindi ko alam, sabi niya. Hindi ba inutusan kita bumili ng tinapay? Ano nangyari? Pero bakit nakalimutan? Kasi kung ano-ano na lang yung pinansin. Di ba minsan ganyan din tayo, nalilito, naliligaw. Kasi makakalimutin tayo. Pag hindi mo alam ang layunin mo, wala kang matatapos na mabuti dito sa mundo. You will never accomplish something meaningful if you don't know your true purpose. At ano ang layunin natin? What is the meaning of being alive here on earth? Baka makalimutan natin na tayo ay nabubuhay para pagkatapos ng buhay na ito, makauwi tayo at makasama ng Diyos. Our true purpose is not only material, but it is really spiritual. Yan ang isang dahilan din ng iyong pagka-burn out, ng iyong pagkapagod. Ang paanyaya ng Diyos sa atin, maging liwanag ng mundo. Be light of the world. Hindi niya sinabi na masunog kayo. Magliwanag kayo sa mundo. Iba yung nasusunog sa pagiging liwanag. Pag may sunog, pagkatapos ng sunog, ano ang epekto? Ano makikita nyo? Maitim, di po ba? Pero para saan ang liwanag? Para makita mo, klaro, malinaw ang lahat ng bagay. Kung tayo ay Kristiyano, sumunod tayo kay Kristo. Para hindi ka mapagod, mawalan ng gana, naway bigyan mo naman ng oras ang pagpapahinga, ang pagdarasal. Naway maging maliwanag sa iyo ang iyong misyon, ang iyong layunin. Hindi ka lang binuhay ng Diyos para dito sa mundo. Binuhay ka niya para makasama ka sa langit.
have to understand, my dear friends, that no matter how hard and difficult our life is, in the beginning, God has blessed us. God trusts in you. The Lord believes in you. May tatlong T na pinagkaloob ang Diyos sa atin. We have to thank the Lord for these three things: time, treasure, and His trust. Time, our life here on earth. Treasure, kahit na paano mo sabihin na wala kang pera, meron pinagkaloob na kayamanan ang Diyos sa iyo. Meron pinagkaloob din na kakayahan ang Diyos sa iyo. Your talent. Kung gagamitin mo lang ang talento sa iyong buhay, kikita ka, magkakaroon ka ng kayamanan. And third, His trust. Hindi ka pinagkalooban ng buhay ng Diyos dito sa mundo kung hindi siya naniniwala sa iyo. Ikaw lang naman yung minsan hindi naniniwala sa iyong sarili. Hindi po ba? But the mere fact that you are alive, breathing here on earth, what does that mean? The Lord trusts you. The Lord believes in you. At ito din po ang aral na pinapakita sa atin sa talimhaga ng mga talento. The parable of the talents. Ang mga naglilingkod tayo. At tingnan niyo po, the Lord has given to them according to their own talents. According to their own ability. The good news is, kahit na yung isa, kakaunti, yung iba, marami, lahat pa rin sila pinagkalooban. And see the confidence, the trust, the Master believes on them. Naniniwala ang may-ari sa kanila. Pero sino ang nagtagumpay? Yung mga nagtrabaho at yung mga naniwala sa kanilang sarili. Yung isa, hindi kumita, ano ang naging problema? Dahil siya ay natakot. He did not trust himself. Natatakot siya, nangangamba siya na baka malugi daw siya. Natatakot siya na baka mawala ang talento. Tinago niya. Bakit? Ano pang problema niya? Siya po ay tamad. Those are the two things that could hinder our success and happiness in life. When you have fear in your life and when you are lazy. Pero tandaan mo na naniniwala ang Diyos sa iyo. At araw-araw, pasalamatan mo yun. Araw-araw, suriin mo ang iyong buhay. Ano ang tinanggap mo sa Diyos? Because remember, my dear friends, when you begin with the blessing, you will end with the blessing. When you begin with the grace, you will end with a grace. Pero umpisahan mo sa takot ang buhay mo. Paano matatapos ang buhay mo kung hindi rin sa takot? Kung umpisahan mo ang buhay mo sa isang negatibong pag-iisip, paano matatapos ang iyong buhay? Sa isang negatibong karanasan. My dear friends, whatever you are experiencing now in your life, no matter how hard and difficult it is, nawawalan ka man ng pag-asa, nanghihina ka, napapagod ka, nasasaktan ka, gusto mo nang sumuko, nalulungkot ka, nadidepress ka, naliligaw ka, nag-aalala ka, umpisahan mo palagi sa pasasalamat sa Diyos. Umpisahan mo na tignan ano ang tinanggap mo sa Diyos. Hindi pwede na wala kang grasya ngayon. 3 grasya ang hinahawakan mo. Ang tiwala ng Diyos sa iyo. Ang talento mo. Lalong-lalo na ang panahon mo. Ano ang ginagawa mo dito sa 3 biyaya at grasya na tinanggap mo sa Diyos? All of us, my dear friends, have a 2.4 million in our lives every day. What is that? Our 24 hours in a day. Mayaman tayo. Mayaman tayo sa oras, mayaman tayo sa lakas, mayaman tayo sa tiwala ng Diyos. Pero bakit nawawala at nasasayang ito? Dahil sa iyong takot, dahil sa iyong katamaran, dahil sa iyong pagdududa. Alisin mo yan. Buksan mo ang iyong mata at makita mo na ikaw ay tunay na pinagpala. That God's grace is overflowing in you. Yan sana magpalakas ng iyong loob. Yan sana ang magbigay sa iyo ng pag-asa. Yan sana magtulak sa iyo na mabuhay,
at kamtan mo ang iyong mga panaginip at pangarap araw-araw.